Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig sa channel. Isa rin ako sa masusugin yung tagapakinig. Ako nga pala si Alan. Gusto ko lang ibahagi itong kwentong kababalaghan dito. Sa maniwala kayo o hindi, ay hindi ko rin talaga ang makinig sa mga kwentong multo. Sabi ko nga sa sarili noon ay gusto ko rin makakita kahit isang beses lang. Pero syempre wag sa gabi. Baka sa halip na makapag-asawa pa ako, atakihin ako sa puso. Wag naman sana. 30 anyos na ako. Bali ang ibabahagi kong kwento sa inyo ay nung mga panahon na nasa 25 anyos pa lang ako. Sabi ko, kung lilitawan ako, ibibidyo ko. Pero kahit ang magsalita ay hindi ko nagawa. Sa sobrang takot at pagkabigla ko rin siguro. Isa akong balot vendor noon, Sir Bob, dito sa Pateros. May bisikleta talaga ako. Pero nataon naman na nasira yung isang rim niya, kaya kahit na malayo, nagtiis na lang akong maglako ng naglalakad. Mga siguro bandang alas 8 na yon. May mga dumadaan pa, kaya naisipan ko naman na tumigil sa isang gilid kasi lalapit naman yung mga may gusto ng balot. Nang naparami na ako ng benta, binuhat ko na lang tapos inilako ko para mas mapabilis at makaubos na. Pagdaan ko sa may sementeryo, may isang babaeng naatayo sa poste. Sabi ko pa sa sarili, gabi na. Pero sumigaw lang ako ng balot at penoy. Pagtingin ko sa babae, nung balak ko sana na magtanong kung bakit naroon siya ng ganong oras, ay bigla siyang nawala. Kaya napakamot ako sa ulo. Sabi ko pa ay ang bilis naman yata niyang maglakad. Sarado kasi yung gate ng sementeryo kung saan siya dadaan. Nang makaubos na ako ng benta, bumalik na ako pa uwi. Wala na ring sasakyan at mga tao kaya nagmabilis na akong maglakad. Pagtapat ko sa sementeryo, parang kinilabutan na naman ako sa hindi malamang dahilan. Dahil may pagkausisa ako, huminto muna ako sandali tapos tumingin ako doon. Ang didim sa loob ng sementeryo pero may naaninag akong parang puti. Naalala ko yung minsan na kwentuhan ng mga tita ko. Ang sabi, may litaw daw dito sa sementeryo, kaya kahit na parang gusto kong makita kung ano yun, umatras na lang ako. Baka kasi mamaya, totoo nga yung litaw. Baka maihipa ako sa saluwal kung totoo nga. Kaya umalis na lang agad ako para makauwi na. Medyo maganda ang naging benta ko ng balot. Parating ganoon ang takbo ng buhay ko. Trabaho sa gabi at pahinga sa araw. Ang kaso, hindi ako nakaubos nung isang gabi. Kaya gumising ako ng madaling araw para maglako. Napaayos ko na rin yung bisikleta ko kaya mas magaan na ang pagtitinda. Bali tulog pa rin si nanay noong mga oras na yon, kaya inilagay ko na lang yung balot na natira. Medyo nag-alangan pa nga ako kasi madalang yung sasakyan. Alas 3 pa lang kasi tapos ang lamig pa. Kaya kumuha muna ako ng parnela. Matapos yun ay inilagay ko na ang bisikleta doon sa styro box na may laman na balot. Pati yung suka at ilang supot ng chicharon ay sinabit ko na rin doon. Nang maayos ko na ay lumarga na ako. May iba na pinara ako kaya nabentahan ko rin kahit papaano. Makalipas ng ilang minuto, lumipat ako ng pwesto. Sakto nga na madadaanan ko yung sementeryo. Nagpreno ako kasi may nakita akong bata na akala ko ay bibili. Sabi ko pa sa sarili ay kung bakit may bata pa sa labas, gabing-gabi na. Wala rin namang ibang tao sa paligid. Bali Sir Bob, huminto ako kasi nasa gitna yung batang yon. Basta nakasuot siya ng sandong puti tapos nakasapatos. Medyo marumi pa nga yung kabiyak. Bumaba ako ng bisikleta tapos gumilid yung bata pero hindi siya nagsasalita. Basta lang itong nakatingin sa akin. Nang may dumaan na isang tricycle, bumusina ito sa akin kaya tumango naman ako. Paglampas niya, binuksan ko yung styro box dahil bibili nga siguro yung bata. Kaso pagtingin ko dito ay wala na siya sa tabi ko. Nagpalinga-linga pa ako sa paligid pero wala na talaga siya. Napakamot ulo tuloy ako. Umalis na rin ako sa pwesto na yon dahil biglangang nawala yung bata.
Nahinto naman ako sa isang may kalakihang puno. Bigla ko kasing naramdaman na parang bumigat yung dala ko, kanina naman ay hindi. Bumaba ako ng bisikleta, tsaka ako nilagay sa stand. Umikot pa ako kung bakit biglang bumigat. Ang tagal ko pang nakatayo doon kahit na mag-isa lang ako. May ilaw naman kasi yung puno kaya medyo maliwanag. Wala akong nakitang kakaiba kaya sumakay na lang ulit ako. Nanlamig yung batok ko basta, Sir Bob, kaya gumilid ako malapit sa may gate ng sementeryo. Para talagang may mali at iba sa bisikleta ko. Nung mga oras na yon, may padaan na isang jeep. Bumusina yon sa mismong tapat ko. Ang naaalala ko na sabi ni nanay noon, kapag daw ganoon na may bumubusina na sasakyan sa isang madilim at walang taong lugar, nakikiraan daw. Sa naisip ko na yon, bigla na lang akong kinilabutan. Basta nagtaasan yung mga balahibo ko sa buong katawan. Nang lumingon ako sa gate kung nasaan malapit lang ako tumigil, ay doon ko napansin na may kasama pala ako at hindi lang ako ang naroon ng mga oras na yon. Nung nakita ko ng malapitan yung babaeng nakaputi, parang nablangko ako. Tapos hindi ko alam kung paano ako magre-react dahil sa gulat at takot. Babaeng naaputi at isang dangkal ang taas nito sa lupa. Ibig sabihin ay nakalutang siya. Nakatitig siya sa akin at yung mga mata niya ay purong itim lang, Sir Bob. Kumurap-kurap ako at saka nilakasan ang loob. Naisip kong kaya pala bawat dumadaan na sasakyan ay binubusinahan ako. Kaya pala ang bigat ng bisikleta ko ay parang naasunod o nakaangkas siya. Sumigaw ako pero parang walang lumalabas na tunog mula sa lalamunan ko. Sa takot ko nga ay bigla kong natawag lahat ng mga santo. Hindi ko alam ang gagawin ko dahil yun yung unang beses na makaengkwentro ako ng ganong klaseng kababalaghan. Pinagtatawanan ko pa nga noon yung mga naririnig kong ganoong kwento. Pero totoo pala na may mga multo. Nagkaroon ako ng lakas ng loob at sumigaw ulit sa pangalawang pagkakataon. Doon ko napansin na naangisi ito at dahan-dahang lumalapit sa akin. Kaya nakasigaw na talaga ako at agad na sinakyan yung bisikleta. Basta ko na lang pinedal ito kahit saan pa ako maarating. Hindi na ako lumingon o pinansin pa ito. Basta ang mahalaga ay makalayo ako doon sa sementeryo. Kung bakit ba naman kasi hindi ko agad naisip na walang batang lumalabas sa ganoong oras. Ibig sabihin, dalawang multo pala yung nakita ko. Yung babaeng nakaputi at yung bata. Nang matsansa kong nakalayo na ako sa sementeryo at tumigil sa maraming kabahayan, naisip ko pa lang na sumakay siya dito sa bisikleta ko. Purong kilabot ang naramdaman ko nun. Para pang nakasunod siya sa akin. Ganun ako kapraning. Hanggang sa mag-aalas 5 na ng umaga. Hindi ko agad nawaglit sa isip ko yun. Naupo ako sa isang lugawan na bukas at doon ko naisip na minulto talaga ako at totoo nga pala ang mga kwento tungkol doon na merong mga kaluluwa sa mundo natin. Dati kasi ay hindi talaga ako naniniwala. Ang sabi ko pa noon, maniniwala lang ako kapag nakakita na ako. At yun nga, sakto, nakakita ako. Magbuhat ng mangyari sa akin yon, Sir Bob, ay kada dadaan na ako ng sementeryo na yon ay hindi ako lumilingon. Mahirap na at baka kahit sa tanghali may multong nakatayo doon. Sa atulad ko na medyo may tapang pa, inakaya kong makaalis sa lugar. Paano na lang kung maedad ang pagpakitaan nun? Baka tuluyan ng atakihin sa puso. Hindi na rin ako nagpapaabot ng gabi noon sa pagtitinda ng balot. Di bali nang hindi makaubos, wag lang multuhin sa daan ng mag-isa habang naghahanap buhay. Nag-iba na rin yung ruta sa pagtitinda. Naapwesto na lang ako noon sa gilid kung minsan. Sa ngayon ay may sarili na akong gutuhan dito lang sa tapat ng bahay namin nakapwesto. May mga balot pa rin akong tinitinda pero hindi na ako nag-iikot-ikot tuwing gabi. Sa tuwing nagluluto at nagbabantay ako ng gutuhan ay pinapainggan ko ang mga kwento nyo sa channel. Hanggang dito na lang ang nakakakilabot kong karanasan.
Sana lang Sir Bob ay pumasa sa panlasa ng mga nakikinig sa channel nyo. Palagi pa rin ako makikinig ng mga nakakatakot yung kwento. Magandang araw sa inyo, Boss Bob, pati na sa lahat ng mga naatutok sa channel. Isa pala ako sa mga nakikinig sa inyo palagi. Ako si Carlo, 29 years old. Ulila na ako sa tatay at madalas ko siyang dalawin sa sementeryo dito sa Ilocos Norte. Malapit kasi ako sa tatay ko at talaga namang napakasakit mawalan ng magulang. Para kang nawala ng isang kamay. Halos 1 taon na rin mula nang mamatay yung tatay ko noon. Araw-araw naroon ako sa puntod niya. Kilala na nga ako ng mga guard doon dahil walang palya ako sa pagpunta. Sabi nila ay kulang na lang, doon na ako tumira. Natawa lang ako kasi alam ko naman na biro lang yon. Palaging sinasabi ni nanay sa akin na kada dadalaw ako sa puntod ay wag na akong dadaan sa iba pang nicho. Masama raw kasi yon. Basta raw, tuloy-tuloy lang ako at makiraan. Minsan kasi noon, ang ginagawa ko ay dinadaanan ko pa yung mga puntod at tinitingnan sila. Kaya doon nagsimula yung biglang pagbigat at pagsakit ng batok ko, boss. Buong akala ko at tinanay simpleng sakit lang. Sabi pa nga ng tita ko, baka hina-high blood na ako o kaya naman sobrang taas ng unan. Baka raw nangawit lang kaya hindi napansin. O di kaya napupuyat palagi. Isang umaga kasi na bumangon ako, iba na yung sakit niya. Kaya nagpunta ako mag-isa sa center para makahingi ng pwedeng inumin na gamot. Wala naman daw akong lagnat at ayos ang lahat. Bago ako umuwi ay nagpahatid pa ulit ako sa sementeryo para sabihin kay tatay na ilang araw nang masakit yung batok ko. Nakikipagkwentuhan kasi ako sa kanya sa pamamagitan nun. Pero ang nakakagulat, biglang nawala yung sakit nang napadaan ako sa isang nicho. Minsan na kasi akong napatigil doon at binasa ko yung pangalan. Isang babae siya, halos 3 taon na ring patay. Nang medyo mainit na yung sikat ng araw sa balat ko, ay nagpa siya na akong umuwi. At gaya ng dati, doon ulit ako dumaan. Yun lang kasi ang malapit na daan sa kalsada. Paggampas ko sa nicho, ayun, sumakit na naman yung batok ko mula balikat. Hinilot-hilot ko naman yon. Pagkatapos ay sumakay na ako ng tricycle. Napapikit pa ako dahil ang sakit niya talaga. Hindi ko maunawaan kung bakit ang sakit niya. Kahit anong masahe ko ay hindi mawala-wala. Uminom agad ako ng gamot pagdating ko sa bahay. Tapos ay nagpahinga. Pero walang talab. Nanaginip pa nga ako, Boss Bob, at naalala ko talaga yon. Nasa sementeryo daw ako at may kasama akong babae. Nagtaka ako kung bakit may ganun akong panaginip tapos sa sementeryo pa. Halos ilang gabi ko na rin napapanaginipan yon. Ang weird lang kasi sino yung babae, wala naman akong girlfriend. Sinabi ko yun kay nanay at ang sabi niya, lagi raw akong magdasal bago matulog. Alam ko naman yon. Hindi ako nagkukulang sa pagpapasalamat gabi-gabi. Kinabukasan ay hindi muna ako nagpunta ng sementeryo dahil mas pinili kong magpahinga sa bahay. Baka dala na rin ng init at pagod kaya ayaw maalis ng sakit ng batok at balikat ko. Nung minsan na magpunta ako sa bahay ng isa kong kaibigan, sabi niya, bakit parang may sakit daw ako? Ang sabi ko ay nananakit ang batok at balikat ko. Mula ulo hanggang paa, itiningnan ako ng nanay niya. Saa pumasok ng kusina. Sabi ko kay Rex, parang may mali sa tingin ng nanay niya sa akin. Natawa lang siya at niyaya niya ako sa labas. Halos hapon na rin nang magpaalam ako dito. Tinawag rin ni Rex ang nanay niya, tapos ang natatandaan ko lang na sinabi sa akin ni tita ay palagi daw akong magdasal kada gabi. Tumango na lang ako kahit na nagtataka pa rin. Nagmano ako kay nanay pagka-uwi galing kina Rex.
Tinanong niya ako kung masakit pa ba yung batok ko. Ang sabi ko ay bahagya na lang. Sinabihan niya ako na sa linggo daw ay sumama akong magsimba sa kanya. Pumayag naman ako. Nang sumapit nga ang linggo, sabi ni nanay ay dumaan daw muna kami kay tatay bago kami magsimba. Ayos naman sa akin yun para madalaw ulit namin siya. Sakto na may inililibing nung mga oras na yon kaya napahinto muna kami. Ang dami kasing tao nung mga oras na yon kaya tumayo muna kami ni nanay sa isang gilid. Pakiramdam ko, bumalik yung mga panahon na si tatay yung inililibing namin. Napatingin sa akin yung isang matandang babae. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun na lang ang reaksyon niya nang makita kami ni nanay doon. Sabi ko kay nanay, baka dahil hindi naman kami kamag-anak pero naroon kami at nakatayo. Yun lang kasi ang malapit na daan para maarating sa nicho ng tatay ko. Siguro may halos kalahating oras kaming nakatayo doon ng nanay. Hanggang sa matapos rin at palapit naman yung matanda sa akin. Nagulat pa ako maging si nanay dahil bigla na lang niyang hinawakan yung braso ko. Ang tanong niya sa akin, Boss Bob, ay ganito. Masakit ba ang batok mo, iho? Nagulat ako at napatingin kay nanay. Si nanay ang sumagot sa matanda at sinabi niyang ilang araw na nga. Nakatingin siya sa ulanan ko na para bang may kakaibang nakikita doon. Sabi ko sa matanda ay paano niya nalaman. Tugon niya, ingat ka iho. May kasama ka kaya ganon. Pagkasabi ng matanda nun, bigla akong kinilabutan. Basta Boss Bob, hindi ko maunawaan pero parang bumigat ng bumigat yung nasa batok ko. Hinimas ko pa nga kasi masakit na talaga. Tanong ko pa dito kung anong ibig niyang sabihin na may kasama ako. Magsimba raw ako at pagpabendisyon, dagdag niya. Doon ko na parang nahulaan na may kakaiba na sa katawan ko. Pero tinanong ko siya kung bakit. Ang sabi nito ay may sumama daw sa akin at ngayon nga ay kasama ko siya. Nataranta si nanay at hindi alam ang gagawin. Pero hindi ko pa rin gaano maintindihan ng mga oras na yon. Hanggang sa yayain kami nito sa isang lilim ng puno at doon niya ipinaliwanag sa akin. Para akong mawawala ng malay noon, Boss Bob, dahil sa isiniwalat ng matanda. Muntik pa nga akong mapaiyak sa kilabot pero inalala ko si nanay. Ang sabi ng matanda na bukas pala ang third eye ay buong akala daw ng babae na nakapasan sa balikat at batok ko ay ako ang nobyo nito. Kaya daw masakit ang batok ko at namimigat. Madalas kong mapanaginipan ng isang babae na hindi ko makita ang muka. Matapos naming malaman yun ay niyaya na ako ni nanay para magpunta ng simbahan. Ginawa namin ang sinabi ng matanda at alayan ng dasal yung babaeng nasa nicho. Kausapin din daw para umalis na siya. Natakot talaga ako ng husto doon. Ibig sabihin nun, kasama ko ito araw-araw at hindi dahil sa sakit ang pagsakit ng batok at balikat ko. Kaya pala ayaw maalis ng pagkirot dahil hindi pala gamot ang kailangan, kundi espiritual. Matapos naming magsimba, ay tumuloy kami ni nanay doon at tag-alay ng dasal para sa babae. Siguro kasi ay walang dumadalaw dito kaya ako ang napagtripan na samahan. Madumi na kasi ang nicho nito at ang paligid na para bang napabayaan at matagal nang hindi napupuntahan. Buhat ng mangyari yon sa akin ay parati ko nang kasama si nanay kada dadalaw kay tatay. Umiiwas na akong dumaan sa ibang nicho o kahit ang tumigil saglit sa mga ito. Mahirap na at baka maulit lang yung nangyari sa akin. Nang alayan namin ng dasal yung babae sa nicho niya, nawala na lang bigla yung pananakit ng ulo at balikat ko. Marahil, nabulabog ko yun kaya sumampa siya at sumama sa akin. Kahit saang lugar ka pa talaga makarating, basta natipuhan ka ay wala kang ligtas. Minsan na lang ako pumasok sa sementeryo dahil nga sa pangyayaring yon. Kinuwento ko yun kay Rex.
Ganun nga raw ang nakita ng nanay niya nang minsan dumalaw ako sa kanila. Baka raw kasi matakot ako kaya hindi niya na sinabi sa akin. Pinayuhan na lang ako magdasal at magsimba. Mabuti na lang pala at may isang matanda na ng magandang loob. Kung hindi ay nanguhula pa rin ako kung bakit hindi mawala-wala ang pananakit ng ulo at batok ko. Totoo nga pala na may sumasamang kaluluwa sa'yo oras na matuwa o mapagdiskitahan ka nito. Baka nga may ilan sa mga nakikinig ang magtaas ng kilay dahil hindi maniniwala sa kwento ko. Ganun pa man, gusto ko lang ibahagi ito sa channel nyo. Kayo na ang bahala, boss. Hanggang dito na lang, Boss Bob, yung karanasan kong nakakakilabot. Hindi man totoo para sa iba, pero para sa akin ay naging bangungot ito. Sana ay mailahad nyo to sa channel para naman mapainggan ko. Magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel, Sir Bob. Ako pala si Manuel, hindi ko tunay na pangalan. Gusto ko sana magbahagi ng nakakatakot na karanasan nang minsan abutin ako ng gabi sa daan. Isa kasi akong jeepney driver at kadalasan ang uwi ko halos ay hating gabi na o kaya naman ay madaling araw. Pamilyadong tao na ako noong mga panahon na nakainkwentro ako ng isang pasahero na akala ko ay buhay na tao. Ngayon ay nasa 40 anyos na ako. Halos magdadalawang taon na rin ang mangyari sa akin ito. Nung una, hindi ako naniniwala sa mga multo o paramdam. Palagi pa nga akong pinapaalahanan ng misis ko na kada madadaan daw ako sa mga madidilim at mapupuno ay bubusina dapat ako. Ang sabi ko pa ay hindi naman totoo yon, na mas nakakatakot ang mga buhay kesa sa mga patay. Pero hindi pa rin niya ako tinitigilan sa pagpapaalala. Siguro, mga ilang gabi na rin ako nagpapasakay sa malalayo, pero wala naman akong nararamdaman na kakaiba. Isang gabi, naiwan ako at sinomer sa pilahan. Hindi niya rin tunay na pangalan. Kumpare ko yon, kaya madalas sasabay kaming umuuwi. Pero nauna siyang bumiyahe, kaya naiwan ako sa pilahan, mga bandang 10:00. Tumawag pa ako sa asawa ko para sabihin na mamaya pa ako makakauwi dahil nagpupuno pa ng pasahero. Pumayag naman, pero hindi mawala dito na mag-ingat daw ako. Tinapos ko na yung tawag niya at pumipito pa nga ako dahil may 2 babae at isang bata na sumakay. Ang sabi nila ay sa may Kamatsili daw, kaya tubango ako. Pero naalala ko yung sinabi ng kumpare ko nun. May lumang sementeryo kasi doon at halos lahat daw walang nagsasakay patungo doon, lalo na kapag gabi. Madadaanan mo nga raw kasi yung sementeryo na may puwapara at nakikisakay. Gaya nga ng sabi ko ay hindi ako naniniwala doon noon. Saka sayang din dahil 3 sila kaya walang multo-multo sa akin. Mas importante ang kikitain. Ilang sandali pa ay may isang lalaki naman na sumakay rin. Hanggang sa may 3 pa na sakay, kaya hindi ko na hinintay na mapuno pa. Baka may madaanan din naman akong sasakay, pwede na yon. Habang nasa biyahe kami, ay sinabi ng 3 sakay ko na lalampas sila sa lumang sementeryo. Pansin kong napatingin yung iba kong sakay. Sabi nung isa ay unahin daw siya at ganun din yung iba. Ang sagot ko naman ay sige, total isang ikot lang naman malapit na rin yung sa amin. Ilang oras pa yung biyahe ko. Isa-isa ko nang hinatid sa mga lugar nila yung ibang pasahero. Hanggang sa 3 na lang silang natira. Nang malapit na kami sa lumang sementeryo ay nagdikit-dikit yung 3 kong sakay sa loob. Sabi nung parang ate sa kanila ay bumusi na raw ako, kaya ginawa ko naman. Kaso doon sa gate ay may nakita akong lumabas na matandang babae na nakabelo. Nagpreno ako. Pumaraas siya, Sir Bob. Nakita ko pang umikot ito at sumakay sa dulo ng jeep. Tahimik lang ito kasi tinatanong ko siya sa salamin. Nang biglang tumingin ito sa 3 kong pasahero na mukhang wala namang pakialam kasi nakayuko silang 2.
habang yung bata ay nakayakap sa isang babae. Tinanong ko yung matanda kung saan siya bababa. Hindi ito sumagot o tumingin man lang sa akin. Akala ko ay walang pamasahe. Sabi ko pa sa isip ko, wala kayang kasama si Lola at bakit siya mag-isa lang, tapos gabi na rin. Pumara na lang agad yung isang babae at hinila yung bata. Parang takot na takot sila, tapos tumapat yung babae sa akin. Ang sabi niya, "Kuya, mag-iingat kayo pabalik." Hindi ko naintindihan kung bakit niya sinabi sa akin yon. May sakay pa naman ako at hindi ko alam kung saan siya ibababa dahil hindi naman ito nagsasalita. Sabi ko pa dun sa tatlo, wala pa naman sila sa anila, kaya bakit na sila bababa agad? Narinig ko lang yung sabi ng bata na wala naman daw akong sakay maliban sa anilang tatlo. Pagdigon ko sa loob ng jeep, naroon pa yung matandang babae. Nung mga oras na yon ay naatingin na siya sa akin. Hindi ko alam, pero parang bigla akong natakot kasi umusog siya malapit sa inuupuan ko. Sumili pa yung isang babae na may karga sa bata at para bang takot na takot siya. Sumakay na ako sa jeep ko at sa barangay ko na lang hinatid si Lola kung hindi niya alam ang pupuntahan niya. Pinaandar ko na yung makina. Naatitig pa rin sa akin yung matanda. Pagtingin ko sa relos ko ay malapit na palang mag-alas 11 ng gabi. Binaybay ko na yung daan at sakto may tao sa barangay. Huminto ako. Ang sabi ng tanod ay mukha daw naligaw pa ako. Ang sabi ko naman ay hindi. May sakay kasi akong matanda galing doon sa lumang sementeryo. Hindi ko kako alam kung saan siya ay iuwi, kaya doon ko na lang dinala. Lumapit sa akin yung isa. "Saang sementeryo daw ba?" tanong nito sa akin. Sagot ko naman, doon sa madilim at mukhang lumang sementeryo. Sabi ng bagong dating na tanod, imposible daw na may tao doon dahil sarado doon at walang naglalagi. Luma na raw yun, kaya papaanong magkakaroon ng matanda o kahit sino man. Sabi ko naman, isakay ko pa nga yung matanda na lumabas galing doon. Napakamot sa ulo yung isang tanod, tapos nagpunta sa hulihan ng jeep para tingnan yung sinasabi kong matanda. Nagulat ako kasi ang sabi nito ay wala naman daw akong sakay. Ang sabi ko naman ay imposible kasi may 3 akong sakay kanina tapos yung matanda ang pang-4. Hindi ko pa natatapos sabihin nang mapatingin ako sa likod. Pagtingin ko ay wala na doon yung matanda. Nagtaka at napatanong ako kung saan nagpunta yon. Sabi ng isang lalaki sa akin, mukhang minulto daw ako sa lumang sementeryo. Dapat daw ay bumubusi na doon. Wala daw kasing nakatira doon o nagpupunta man lang lalo kapag gabi dahil may kwento-kwento na may nagpapakitang mga multo at baka raw isa sa mga multo ang naisakay ko. Doon ko naalala yung sinabi ng bata kanina na wala naman daw akong sakay. Kaya rin siguro hindi umiimik yung matanda nang tanungin ko siya. Pangaasar pa sa akin ay mukhang nadali daw ako nang nagpapakita sa lumang sementeryo. Bago daw kasi ako. Napako ako sa pwesto ko noong mga oras na yon. Parang tinamaan ako ng takot kahit hindi naman ako naniniwala sa mga ganon. Nagpaalam na ako at nagpa siyang umalis na. Baka abutan pa ako ng alas 12 at mahirap na. Binaybay ko ang daan. Nung una ay kinakabahan ako. Nang malapit na ako sa lumang sementeryo at wala talagang dumadaan na kotse o mga tao, huminga ako ng malalim. Matapos ay nilakasan ko yung ilaw. Parang nawala yung kaluluwa ko sa katawan kasi andoon na naman yung matanda na naisakay ko kanina at nasa gitna pa mismo, Sir Bob. Kaya ang ginawa ko ay bumusina ako ng bumusina at hindi huminto sa pagmamaneho. Binilisan ko ng kaunti yung andar ng jeep habang nagdadasal na sana ay hindi ito sumakay ulit sa jeep ko. Nang makalampas ng lumang sementeryo, may napansin akong figura sa tabi ko. Parang figura nga siya ng matandang babae. Hindi ko tiningnan yung salamin o kahit man lang yung gilid ko dahil ayoko siyang makita. Pero kaba at kilabot na ang nararamdaman ko nun.
Hindi ko alintana kung may masagasaan ako sa takot. Tinawag ko ng paulit-ulit ang ngalan ng Diyos at nagpatuloy sa pagdarasal. Hindi talaga ako tumitingin sa tabi ko. Basta dasal lang ako ng dasal. Diretsong tingin lang ako sa alsada habang kinikilabutan habang nag-uusal ng panalangin. Hanggang sa makauwi na ako sa bahay. Tinatawag ko yung misis ko. Mabuti at gising pa ito. Wala na yung matanda sa jeep. Basta ko na lang niyakap yung asawa ko habang nanginginig sa takot. Kinuwento ko sa kanya yung nangyari. Mabuti daw at hindi ako na aksidente. Pagbuhat nun ay hindi na ako nagsasakay sa gawing yon. Tinatanggihan ko kahit na umaga pa o gabi. Mahirap na, baka sa susunod hindi na ako makauwi. Maraming salamat Sir Bob at hanggang dito na lang yung nakakatakot kong karanasan. God bless at sana ay tumagal pa ang inyong channel at marami pa kayong maibahaging mga kwentong kababalaghan.